Isang magandang umaga mga kakonek. Ako po si Divina Flores para sa special coverage ng CMUI Connect ngayong Undas 2024. Andito nga po tayo ngayon sa San Bartolome Cemetery kung saan ay ginugunita ang araw ng mga namayapang mahal sa buhay. Kanina eksaktong alas 6 lamang po ng umaga ay nagsimula ng dumagsa ang mga tao rito at kaninang madaling araw lamang ay meron ng mga taong sumubok na pumasok dito sa sementeryo ngunit hindi po sila pinayagan dahil ang talagang oras ng bisita ay 6 a.m. At galing pa nga po sila sa Navotas, Caloocan, Bulacan, Valenzuela, Quezon City, Cavite at iba pa pong mga probinsya. Tinatayang nasa 10,000 po ang bibisita ngayon dito sa San Bartolome Cemetery at ang paalala po ng mga otoridad na magdala ng payong bilang proteksyon sa init, sapat na pagkain at tubig at sariling supot o plastic man lamang para po sa mga basura. Sa ngayon po ay medyo nakakausad na po ang ating mga sasakyan pero po yung mga ilang kalsada dito sa Malabon ay ipinasara tulad na lamang po ng Lascano at Tugatog. Ang tawag po nila rito ay rerouting kung saan po ay pinupuntahan nila yung mga kalsada para ipasara po para sa paggunita ngayong Undas 2024. Makakapanayan po natin ngayon si Sir Art ng Public Safety Traffic Management. Ayan, isang magandang hapon po, Sir Art. Ayan. Magandang hapon naman. Ayan. Sir, ano po yung mga naging paghahanda po ninyo para po masiguro na magiging maayos at ligtas po ang seguridad ng mga bibisita po ngayon dito sa San Bartolome Cemetery? Okay naman na actually nagtulong-tulong at sama-sama ang mga PSTMO, gayon din ang mga alagad ng batas, yung mga pulis, ating kapulisan, at the same time yung mga kasandaluhan, barangay, at itong mga empleyado rin ng munisipyo na kung saan well-organized sila sa ginawang ligtas undas na proyekto ng ating mayora, Jenny Sandoval. At the same time, may libre ding kandila para doon sa mga walang dala. At makikita nyo, napakalinis ng ating sementeryo. At kontrolado naman namin ang trapiko kahit paano, hindi naman sakit sa ulo ang mga motorista. Dahil nakakausad naman sila ng maayos. At the same time, may inihanda ding libreng almusal sa amin si Mayor at pananghalian. Kaya tulong-tulong kami hanggang barangay andito. Yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po Sir Art. Muli, si Sir Art ng PSMTO. Maraming salamat po. Dito naman po tayo sa mga paninda. Ayan, asan si Nanay? Ayan, ito po may kita po natin ang mga paninda ng ating mga vendors. Meron po tayong bulaklak, may kandila at iba pa pong mga pagkain. Nasaan yung pagkain? Nandun. Ayan. Dito po tayo connect kay Aling Erlinda. Ayan, isang magandang hapon po, Aling Erlinda. Nay, magkano po itong kandila? Alam ko po, iba-iba yung presyo nito, di ba, Nay? Magkano po ito? Magkano yan? Ang presyo po nito ay 20 pesos ang isa. Ito po 10. Ito po 5 piso. Ang presyo po namin. So, yan po mga namin. Dahil kung di po kami magpapatong, wala po kaming kita. Kahit konti. Nay, kamusta naman po yung kita ninyo o benta po ninyo ngayon? Medyo matumal po ba o nakakabenta naman po kahit papaano? Bumibenta naman po, kaya lang medyo matumal po ng konti. Kasi marami yung taong hindi makayanan ng presyo. Kaya yung iba nagme-menos na lang. Kaya kami nagtsatsaga dito para kahit konti kumita. Kahit sa piso-piso, 2 piso. Meron kaming kita. Kaya nagtitiis kami sa init. Init, ulan ang dinadanas namin. Para meron lang kaming pagkakitaan. Maraming salamat po, Nay. Matanong ko lang po dito, Nay, sa presyo po ng mga bulaklak. Nasa magkano po ito, Nay? Ang presyo po namin ng bulaklak, binibenta po namin ng 50. Magkano po ito, Nay? Ito po 300 hanggang 250. Ito naman po, magkano po dito, Nay? 50 po ang benta namin. Kasi ang puna namin po dyan, nasa 40 na.
May 10 lang po kami. Kung mauubos po, maganda sana. Minsan natitira gawa ng umuulan. Hindi pwedeng paulanan, nabubulok. Pag nabulok, lugi na po kami. Yan po ang yan po ang side ng tindera. Kaya ang buhay po namin, suntok sa buwan. Kung makaubos, may kita. Kung wala, talo. Pati puhunan na inutang namin. Kasi ang utang, ang ginagamit namin puhunan, 5-6 po utang. Nangungutang po kami para kumita. Yun lang po ang akin. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po Nanay Erlinda muli. Si Nanay Erlinda po ang isa po sa vendors po rito sa San Bartolome Cemetery po. At patuloy po tayo pumasok rito para po makapanayam ang ating mga RMO po na sila po ang nagbabantay po para sa kayusan at seguridad po ng mga bibisita po dito sa sementeryo. Patuloy po tayo nakatutok mga connect. Ayan, isang magandang umaga po, Ma'am Jen. Ayan po, siya po si Doc Jen ng MDRRMO. Isang magandang umaga po. Good morning po. Sigit lang po. Ma'am, ano po yung mga naging paghahanda po ninyo para po masiguro at maging maayos po at ligtas ang seguridad po ng mga bibisita po ngayon dito sa San Bartolome Cemetery po? Actually po before, kasi ang start po natin dito is October 30 hanggang November 2. So, before po yun, nagkaroon muna po kami ng city planning. So, we have to review what happened during the past years sa mga cemeteries and then para makuha namin yung estimated crowd for every cemetery. And then we have this planning kung sino po yung ma-assign for, like this po, sa station ng San Bartolome, ako yung naka-assign. So, inalat po namin yung manpower. So, from different departments, kagaya po ng MDRMMO, so departments of the city, plus the external po, like ito po, Bureau of Fire, ang PNP po nandito. And may mga nag-check-in din po ng mga ibang uniform personnel para po ma-sure ang ating security. So, meron po tayong nag-roving on a regular basis sa loob po, and then dito po sa outside, make sure naman po na ina-accommodate natin yung mga bumibisita. Like, meron po tayong libreng kandila, pamaypay, pero meron po tayong legal help desk dito, just in case meron po tayong, pwede ba akong tumayo? Yes, kung pwede ka pong tumayo. Sundan po natin si Doc Jen. Ayan. Assistance desk, nandito si Attorney Lex at ang kanyang team. So, nandito po yung ating mga other services, like yung free candles, at saka po lang sa senior citizens, sa mga person with disability. So, yun po. Kompleto naman po tayo doon, and then sa team po namin, medics, ang first aid po natin. So, yun po. Ayan, maraming salamat po muli si Doc Jen po ng MDRRMO. At para rin po sa inyong kalaman mga kakunet na nasa 14 po ng mga Public Safety Traffic Management personnel o PSTMO ang naririto. Habang sabi naman po ng mga kapulisan at 4 na mga bumbero naman ang nandito ngayon upang magbantay at magsagawa ng inspection sa mga bag at iba pang bitbitin. Para po sa seguridad yan ng mga bibisita ngayong undas. May paalala rin po ang otoridad na mahigpit na ipinagbabawal ang mga gamit tulad na lamang ng lighter, alak, mga gamit pang sugal, loudspeakers at mga matutulis na bagay. Pero kanina nga ay may nakumpiskang gunting ang ating mga kapulisan. Ito po ang special coverage ng CIC ngayong undas 2024 mula rito sa San Bartolome Cemetery. At ako po si Divina Flores para sa CMU iConnect, konektado para sa kabataang Malabueño. At manatili po tayo nakatutok mga connect dahil magbabalik pa ako mamayang 1 p.m.